i-present mo na, then it's yours. Ngayon yung iba, Sige po, wait lang po. So, i-ready na ito ating speaker si Brad Reed. Sister Terry. Kita niyo na po yung screen ko po. Works good, Brad. Okay. Okay po. Sige po. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. So, praise God po una sa opportunity na makapag-share po sa Zoom fellowship po natin. Para po pakilala din po, hindi ko pa lang kung kilala niyo na rin po ako. So ako po si Brother David Flores po. And currently po ay 6 years na po ako dito sa 20th Street, Olonga po, Church of Christ po. So after po ng graduation ko ay dito po agad ako nakapag-ministry sa Olonga po. And praise God kasi all throughout naman po ng 6 years ay maayos naman po lahat yun. So yun po, thank you po sa pagbibigyan ng opportunity. Ang ganda po ng topic po na gusto po nating pag-aralan po sa oras po na to. And pinamagatan ko po siyang move from Romans chapter 10 verse 14 to 15. Pero kinuha ko na po yung from 9 hanggang 17 po. So yung pag-uusapan po natin is about moving. Kasi sa mundong ginagalawan po natin ngayon, actually in our present time, sa modern era, ay napakahalaga na po ng pagkilos po natin. So from the word move itself, tayo pong mga mananampalataya, kailangan nating kumilos na po. Lalo na po sa generation natin ngayon na napaka-active po ng mundo. Sobrang active na po ng kalaban po natin. That is why we need to be more active po para ma-share natin yung gospel tungkol po sa ating pong Panginoon, syempre. Kaya dito po, this is the perfect moment para po mag-win tayo ng marami pang souls para po sa ating pong Panginoong Yesus. Especially po sa mga young people sa mga panahon po natin ngayon. And actually, lately po, nagkaroon kami din ng struggle dito sa church regarding sa pangangaral po ng salita ng Panginoon. Kasi hindi ko po alam kung same din po sa environment po natin. Kasi kapag nasa city, medyo ang hirap po mag-penetrate po ng Word of God. Hindi na po pwede yung mga old school na pangangaral po na mag-crusade po sa labas. Although mayroong mga places na pwede po siyang ganapan, pero currently dito po sa Olonga po, ay medyo hindi na po siya ganun ka-effective. Hindi nagiging efficient yung pangangaral po ng salita ng Diyos. Kaya dito po, pag-usapan po natin yung dalawang bagay tungkol po sa pagkilos po natin to be able to be efficient and effective po sa pangangaral po natin ng salita po ng ating pong Panginoon. Number 1 po na dapat po natin tandaan is bakit nga ba mahalaga yung paggalaw o yung pag-move natin, the necessity of moving. Kinuha po natin to sa verses 9 hanggang 13. Sabi po ay ganito. Sana po nababasa niyo po, and if you have your Bibles po, ay pwede po nating open din po para mamasabayan at masundan po natin. Sabi po sa verse 9 hanggang 10, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. For the scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame, for there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him. Ayan, praise be to God po sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Napakaganda po ng sinabi po dito ni Apostle Paul regarding po sa salvation na meron po tayo. Kasi kung titignan po natin yung kahalagahan, bakit natin kailangan kumilos. Kasi dito po sabi ni Pablo, yung is ng confession and yung need ng pagpaniniwala ng mga tao. Kasi paano sila magko-confess sa ating pong Panginoon, or how can they testify na
si Jesus yung tagapagligtas po nila, kung wala po magpapakilala sa kanila, kung walang Kristiyanong gagalaw, kung walang Kristiyanong kikilos para po dalhin sa kanila yung good news. Kasi 'di ba, yan din po sinabi ni Jesus Christ eh. The harvest is ready or plentiful na yung harvest. Ang problema, kakaunti po yung gustong mag-harvest. The workers are few. Ano po, sabi po niya yun sa gospel. Kaya dito po, kumbaga parang sa atin po, this is a reminder for us na ang pagkilos po natin bilang mananampalataya, napakahalaga po nito. Ano po? Ano man pong edad po natin, ano mang generation po tayo belong, pero kailangan na nating kumilos. Kasi ganun din yung ginawa ng mga apostles, mga disciples, on the start of the early church, Book of Acts, na lahat sila kumikilos para po ipangaral yung salita ng ating pong Panginoon. And sabi nga dyan, wala na pong distinction sa Jews and Greeks. Ibig sabihin po, wala na pong discrimination, wala na pong tawag dito parang mas mataas, mas mababa, lahat pantay-pantay na po, and salvation now is for everyone. And the reason bakit it is necessary na kumilos po tayo sa panahon po natin ngayon, hindi man po tayo part ng evangelism committee or something, pero tayo po kasi sa panahon po natin ngayon, napakarami na pong mga delusional when it comes to salvation. Hindi ko po alam kung aware po kayo sa mga nangyayari sa social media, sa paligid po natin. There are many people na nagiging delusional. Ano po bang pag-ibig sabihin pag sinabi nating delusional? Ang mga delusional po ng mga tao, ito yung mga akala nila maliligtas na sila when they pray every day. May mga kilala po ba kayong gano'n na okay lang din ako mag-church kasi nagpe-pray naman ako araw-araw. Ano, ganito naman yung buhay ko. This is my lifestyle. Okay naman. O kaya naman may mga delusional na mga tao na akala nila na okay lang po na hindi magkaroon ng relationship kay Lord basta mabait ka. Hindi ko po alam kung familiar po kayo sa ganun na okay lang na good deeds lang. Ano po, pero walang tunay na relationship kay Lord. And even po sa panahon ngayon, sa modern times, um, napakarami pong mga delusional na mga tao na akala nila yung salvation ng ating pong Panginoon is that very parang hindi na nagmamatter. Parang sila na mismo sa sarili nila yung magliligtas sa sarili nila. Kaya marami na pong nabubulag ngayon ng kadiliman kasi hindi nila makita yung liwanag because some Christians ay hindi po kumikilos, hindi po sila gumagalaw para po ipangaral yung salita po ng ating pong Panginoon. Kaya sa atin po, this is the necessity pagdating po sa tinatawag po nating um, moving o pagkilos po natin para po yung mga nabubuhay pa sa kadiliman, yung mga nabubuhay pa sa mga bagay na hindi nararapat sa harapan ng ating pong Panginoon, mas makita nila, mas ma-enlighten po sila kung ano po ba yung nais ng ating pong Panginoon para po sa bawat isa po sa atin. And surely naman po, kagaya ng binasa po nating verse kanina, God will not fail those who put their trust on Him. Ano po, hindi i-fail ng Panginoon yun eh. Kasi si Lord is very true sa kanyang mga salita. So, tayo po, to be able to find the true riches dito po sa mundong ginagalawan po natin, ay kailangan nating idalin yung gospel do sa mga taong ito. Kaya sabi nga po dito, 'di ba, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So lahat ng tatawag sa pangalan ng ating pong Panginoon, syempre ito po yung mga genuine kasi sinabi rin ng Panginoon ito na hindi lahat ng tatawag sa kanya ay maliligtas kasi not everyone ay nagiging constant or nagiging consistent or nananatiling tapat sa Panginoon hanggang sa dulo. Kaya bakit natin dadalin sa kanila, bakit tayo kikilos para pumadala po natin sa kanila or mahanap nila yung pinakamahalagang bagay talaga dito sa mundong ginagalawan natin, to find what matters most in this world. Because many people, sabi ko nga po kanina, masyado na po silang nalilito kung sa mga bagay po na nararanasan nila. And they thought ito yung pinakamahalaga. They thought na ito po yung mga material things, or pleasures in life, dito nila mahanap yung salvation. And tayo po, we have this responsibility na mag-move, kumilos, kasi marami pong tao ngayon naliligaw na po ng landas. I'm not sure if you're aware po sa mga bago pong mga teachings ngayon sa Facebook na merong mga nagsasabi si Yahweh daw ay masama, iba daw po yung Diyos ng Old Testament sa Diyos ng New Testament. Hindi po alam kung narinig niyo na po yun.
But that is very alarming kasi ang dami na pong mga tao na very delusional. Misinterpretation of the Bible. And tayo po, our task is to enlighten those people na ma-realize pa po kilos po natin. Huwag po tayong masanay na naka-stagnant lang tayo sa church, stagnant lang po tayo sa ministry, sa pangangaral po natin ng salita ng ating Panginoon. We need to move. Kailangan po nating kumilos kasi napakahalaga po ng pagkilos po natin bilang isang mananampalataya. And then second po, sabi po rito sa verse po natin is the motivation of moving. Ano po ba yung magiging motivation natin para po magpatuloy tayo? Kasi Christians nowadays ay nagkakaroon po sila ng lack of motivation para po ipangaral yung salita ng Diyos. Maraming reasons kung bakit po nawawala ng motivation. Minsan, meron po tayong cultural hindrances, meron po tayong traditional hindrances na nasanay na sila na hindi sila kumikilos, na inaasa lang sa iba. Or merong mga cultural na hindi sila sanay ng mga ganun po yung ginagawa po nila. Kaya dito po, let's read yung verses 14 hanggang 17. Sabi po rito, "How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news, but they have not all obeyed the gospel. For Isaiah says, Lord, who has believed us what he has heard from us? So faith comes from hearing, and hearing through the word of God." Blessed be the reading of God's word. Sabi po doon, napakalinaw mga kapatid, na when it comes to the people na nangangaral ng salita ng Diyos, yung mga kumikilos, ito po yung motivation natin. Kasi papaano nila makikilala ang ating pong Panginoon kung ang isang Kristiyano ay hindi kumikilos? Hindi po tayo po pwedeng parang kailangan niya si Lord, pero wala kang gagawin. Kung meron tayong discernment na itong batang ito, itong kapatid ko, itong kapitbahay ko, itong family member ko, kailangan niya si Lord. So tayo po mismo yung merong responsibility para po ipangaral o i-reach out sila para po madala natin sila sa ating pong Panginoon. Kasi ang unang calling po natin, kagaya po ng message po namin kahapon, ang unang calling ng isang mananampalataya is to spread the gospel. Tayo po ay tinawag ng Panginoon para po mapangaral po natin yung salita ng ating Diyos. Hindi po tayo tinawag lang para tumugtog, para magsalita, magturo. Mga second calling na po natin yan. Ang unang calling po talaga natin is to spread the news. Para po ipangaral yung salita ng ating pong Panginoon. Do you remember po yung time na sinabi ni Jesus na siya po yung living water dun sa babaeng Samaritan? Yan, from John chapter 4. I'll just make the story short po. Tubig dun sa babae, and then si Jesus nag-alok din siya ng tubig dun sa babae, nang sabi niya, yung tubig na ibibigay ng Panginoon ay kailanman hindi na siya mauuhaw. And then immediately nung parang na-realize nung Samaritan woman na yung kausap niya is the Messiah himself, ginawa niya, binaba niya yung jar niya, yung kanyang mga tubigan na dala, pang-igib niya. Then bumalik siya sa city para sabihin sa mga tao na nandoon, nakita niya na yung tagapagligtas. So, ano pong ibig sabihin ko lang po doon? We are called to spread the news. So, once na narinig na natin yung magandang balita sa ating pong Panginoon, we accepted Jesus Christ as our Lord and personal Savior, we have this responsibility na ipangaral po na yung salita ng Diyos. Huwag na tayo magpa-tumpik-tumpik pa. We have this opportunity na lalo pa pong ipangaral yung salita ng Panginoon. Kasi, balikan ko lang po yung sinasabi dito sa verse. Diba, paano sila tatawag kay Jesus kung di naman sila naniniwala pa? And paano sila maniniwala kung hindi pa nila naririnig? Paano nila maririnig kung wala pong nagsasabi sa kanila? Diba po, napakaganda ng sinabi ni Pablo paano nga naman sila lalapit kay Lord? Yung kapitbahay. Mula Leyte Motorcade? hanggang General Santos. Ban, tagal. Ilang oras yan, Brad? Ilang oras? Mga 2 days yung budget namin papunta doon. Kaya Merkulis sa madaling araw kami starting dito sa Baybay para makuha namin yung makarelax pa kami ng konti bago magsimula ang convention. Si Brother Randy, malayo yan eh. Sa Tacloban pa yan eh. Oo, mag-night siya doon sa Baybay.